Aking diva. Pumili ka lang ng gusto mo. Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Ito ay mula sa aming kumpanya. Mga file ng tauhan ng seguridad na Tier 1. Tingnan mo lang. Binibining Davis. Ikaw, Kayo dalawa? Magkakilala? siya yung naghatid sa akin sa studio nung isang araw. Hindi mo ba naaalala? Hindi ko napansin. Ang galing ng pagkakataon. Lahat ito ay Tier, awan ng mga bodyguard na nagbigay ng seguridad sa mga nangungunang artista. Mukhang retired na lahat sila. Oo, tama. Pro kami sa pagiging bodyguard. Si, Ikaw at ang iyong kasamahan na lang. Maayos ka magmaneho, tahimik siya. Ayos lang sa akin. Ganoon na lang? Ito na naman, ang mga palpitasyon na ito. Ikaw ba ang hinahanap ko? Sige. Ito ba talaga ang amo ko? Kaya kong tanggapin ang trabaho. Pero, mahal ako. Hindi issue ang presyo. Basta magaling ka. Pasensya na sa pag-istorbo. Una sa lahat, yung tauhan ko. Caleb. Ay walang tatalo sa kumpanya namin. Pangalawa, malayo siya. At hindi madaling pakisamahan. Simple lang ang mga kinakailangan ko. Maging hindi ka pansin-pansin at manatili sa tabi ko. Sige. Masaya ka na ba? Balikan mo ang kontrata. Magsimula ka na agad. Huwag mong guluhin ang schedule ko. Nararamdaman mo ba? Ang puso ko ay tumitibok para sa'yo. Caleb? Hindi naman niya talaga siya tinulak. Binibining Davis? Ang weird naman. may iba na siyang hinawakan bukod kay Liam. I-draft mo na ang kontrata at magsimula ka agad-agad. Simula ngayon, lumayo ka muna. Kukunin ko na ang mga gamit ko. Sa simula pa lang, may pag-asa na, di ba? Okay lang mag-date paminsan-minsan. Mas mabuti kaysa puro si Liam ang nasa isip mo. Siguro dito. Kung makikita. Ang sagot na hinahanap ko sa loob ng 3 taon. Sino ka ba talaga sa loob ng katawan ko? At ano ang hinahanap mo? Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Kayong dalawa, sa liwanag ng araw, ginagaya ang mga anino sa lihim na misyon. Alisin mo ang iyong salamin. Binata. Guwapo ka pala. Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na. Eto, kunin mo ang mga pinamili. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo? Mga bodyguard. Hindi kailangang magsuot ng salamin. Tungkol sa iyong kwarto, nilinis ko na ito. Iyon ay ang guest room sa ikalawang palapag. Ang ikatlong palapag ay walk-in closet ni Mahal. Ang mga bagay doon ay medyo mahal, huwag hawakan ang kahit ano. Kung malaman ko na nagnanakaw ka, mamamatay ka ng miserable. Sa yaman ng aking amo, magmamalasakit ba siya sa iyong mumunting mga kagamitan? Siya nga pala, tungkol sa ikatlong palapag, ang kwarto sa dulo ay mahigpit na bawal. Kahit buksan lang ang pinto, ay hindi pinapayagan. Bakit? Bakit kailangan mong malaman ang masyadong marami? Eto, ibigay mo sa akin ang mga pinamili.
Magtrabaho na tayo. Naunawaan. Ibigay mo sa akin ang distornilyador. See? Bakit palagi kong nararamdaman ito? Liam? Sa tingin ko, nagsisimula na akong makita ka sa lahat. Liam, pakiramdam ko, nagsisimula na akong makita ang mukha mo sa lahat ng tao muli. Kailangan ko talagang maglaan ng oras para magpatingin. Boss, tapos na. Nakahanap ka ba ng impormasyon tungkol sa inuming may pandikit na iyon? Yung naiulat, isang antifan, sobra sa isang palabas at may ginawang sukdulan. Mag-impake na. Aalis na tayo. Uy, boss. Ang suit mo, naplansa ko na at inilagay sa aparador. Pasadya, angkop na pagkakagawa. Mukha kang papatay. Tigilan mo na ang kalokohan. Uy, Kailan siya pumasok? Mga alas 10:30 kaninang umaga. 3 oras. Anong dahilan ng biglaang pagbabago? Noong araw na pumunta siya sa sementeryo ng Floral Peak at pagkatapos niyang bumalik, naging sobrang ingat ako sa kanyang mood. Nitong mga nakaraang araw, wala akong nakitang mali. Susubukan kong kausapin siya mula sa pintuan. anong nangyayari? May oras ka pa ba para ayusin ang sarili mo? Umakyat ka at tumulong. Anong problema? Walang ideya. Tingnan natin kung ano. Kapag natapos mo na ang pag-shoot ng segment na ito, pumunta ka sa Cloud Haven para makipagkwentuhan ng ilang araw. Sige, tapos sasabihin ko boss si Lisa na huwag mag-schedule ng trabaho para sa akin, para makapunta ako sa'yo at magpalipas ng oras sa loob ng 2 buong buwan, okay? Hindi iyan patas. Kung hindi ako magmi-mission, wala akong makukuhang bakasyon kundi 8 araw. At ikaw ang naiinis? Liam, hiniram ka nila sa akin at hindi ka na nila ibinalik. Nangako akong hindi ako iiyak para sa'yo. Pero ako, hindi ko pa rin maiwasan. Stella. Stella, nangako ka sa akin? Na mabubuhay kang mabuti araw-araw. Huwag mo nang isipin ng sobra, okay? Stella. Mahal, pakinggan mo ako. Buksan mo ang pinto.
Pakiusap. Hindi ako dapat pumayag na dalhin siya sa sementeryo. Stella, Ano ang problema? Nag-lock siya ng sarili, sa kwartong ito muli. Gaano na siya katagal doon? mahigit 3 oras. Umalis ka. Ginang Hayes. Narito na lahat ang mga reporter. Ang mga inimbitahang VIP na bisita ay nasa VIP lounge na. Ang mga partner na inimbitahan ng brand ay dumating na rin. Pero, wala pa si Miss Davis. Nakausap mo na ba si Lisa? Hindi siya makontakt. Palaging nagpapakita na busy ang linya. Subukan mo lang. Lisa, titingnan ko sa entrance. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Sinisipa ang pinto. Hindi, bawal. Sinubukan ni Winston iyan noong 1 taon. Noong inayos niya ang pinto, nasugatan ang palad niya sa kahoy. Lahat ng nasa kwartong ito ay mahalaga sa kanya, kasama na ang pintong ito. May panganib ba siya sa loob? Hindi gagawin yun ni Mahal. Para sa kanya, hindi gagawa ng padalos-dalos si Mahal. Siya? Ang fiancé ni Stella. Naaksidente siya. Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala nila. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lalabas, sisipain ko ang pinto. Lisa? Pasensya na. Tingnan mo ang sarili mo. Pula na ang mga mata mo. Martha, kumuha ng sheet mask at eye patches. Ilalagay natin sa kotse. Stella, 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 mahal kita. Stella, ang galing. Magpakailanman. Stella, Stella, asawa ko, akin, Stella, Stella. Sabi ng isang chismoso vlogger, na kinuha mo ang role sa paparating na Melodya ng Serenity, bilang Psycho second lead. Totoo ba yan? May offer ba tayo? Hindi. Hindi, wala. May mga online rumors na nagsasabi na sa paggawa ng ang mahiwagang asawa ng general, binuli mo ang mga kasamahan mo. Totoo ba iyan? Binuli ang mga kasamahan. Kaibigan, kung lumabag ako sa batas kriminal, hayaan mo akong parusahan ng batas. Walang ebidensya, mga walang laman na salita lang. Nagpapakalat ka ng chismis. Pasensya na. Ang Stella natin ay isang bihirang tunay na tao sa showbiz. Ang mga chismis ay hindi pa kumakalat at dinurog na niya ang mga ito. Ang asawa ko ay isang tunay na diyosa, mayaman, maganda, may talento, at magalang. Hindi siya nagbigay ng maliit na laro. Magpakailanman. Nandidiri siya sa lahat ng kaina-hinalang bagay. Hoy, nakatuji ka pa ba? Kung itutulak mo ang asawa kong si Stella. Bumalik upang kunin ang negosyo ng pamilya. Hindi kita papatawarin kailanman. Oy, wag mong banggitin ang mga bagay tungkol sa pamilya ko. Kung hindi, sasabihin nila na ako ay bumili ng paraan para makapasok sa cast. Itinuro ako ng asawa ko. Asawa ko. Mainit sa labas, lahat, tandaan na uminom ng tubig. Pagkatapos nito, lalabas ako at magpapa-autograph. Gaya ng inaasahan sa asawa. Na-fan ako sa loob ng 3 taon. Hindi ko na kaya. Kapit lang, girl. Serena, paano mo nagawang apihin ang Jason ko? Mamatay ka na lang. Mamatay ka na lang. Stella, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Stella, bakit hindi ka na lang mamatay? dalhin mo siya diretso sa istasyon ng pulis. Liwanag at asukal sa ordinaryong buhay. Baliw ka na ba kakapanood ng maraming drama? Una, ihatid si Binibining Davis sa venue. Pumunta ka sa mall sa tabi. I-charge mo sa tab ko. Lisa, Tungkol sa resulta, tiwala ako kay Ginoong Winston Hayes na kakayanin niya ito ng maayos.
Kasamahan ni Liam. Ano ang ginagawa niya dito? Ako na ang bahala sa PR. Huwag mong hayaang maapektuhan ang mood mo. Ah, siya nga pala. Pumunta ba si Nina ngayon? Mukha siyang mas maganda kaysa noong huling pagkikita. Oh, pinsan ni Liam. Pumunta siya upang makita ako bago ang bagong taon. Stella, pumanaw si Nina bago ang bagong taon. Nagpe-film ka noon. Pumunta ako sa libing para sa iyo. Pero kanina, Yung babaeng nasa hallway? Ah, naalala ko. Ang pamilya Brooks ay kamakailan lang tinanggap pabalik isang anak na babae. Yung babaeng iyon, siya ang kambal na kapatid ni Nina. ang vibe niya ay sobrang katulad kay Liam. Stella, nangako ka sa akin na kakalimutan mo siya. Gusto kong kalimutan. Pero hindi ko kaya, Lisa. Ano ang hindi mo makalimutan? Anong problema sa mata mo? Ginoong Wright, yang damit na iyan ay bagay na bagay sa iyo. Binabayaran ako ng organizer. Ang bobo niya! Pupunta ako sa istasyon ng pulis mamaya. Pagkatapos noon, kayong dalawa ay umuwi kasama si Stella. Lisa, pahandain si Binibining Davis. Nasa entablado siya sa 10 minuto. Sige, pupunta na kami sa gilid ng entablado. Tara na. Ngayon, tawagin natin ang brand ambassador ng Elysian, ang kinikilalang aktres, Binibining Stella Davis. Isang retiradong nag-iisang lobo ay dumating sa lungsod ng South Bay upang maging bodyguard ni ang kasintahan ni Liam Brooks, Kavili-Vili. Wow, ang kinang. Nabulag ang mga mata ko. Ang bagong produkto ng Elysian ay talagang nakakasilaw. Parang ang buong katawan ko ay naglalabas ng iba't ibang kulay ng hiyas. Ang puso ko. Bakit laging tumitibok para sa'yo? Ikaw at ang may-ari ng puso. Ano ang relasyon ninyo? Binibining Davis, maaari ba kaming magpa-picture? Umalis ka. Binibining Brooks, kamukha mo talaga ang kapatid mo. Talaga? Maraming tao ang nagsasabi niyan. Siya nga pala, pasensya na kanina noong napagkamalan kita. Okay lang, marami ang nagkakamali niyan. Salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Ang pangalan ko ay Lexi Brooks. Lexi, nangangahulog ang ilaw ng buwan sa batis. Wow! Ang araw ngayon, sumisikat mula sa kanluran. Ang araw ngayon, hindi ba ito sumisikat mula sa timog? Talaga? Sikat sa 4 na bansa ng Western Rift, ang Lone Star na wala sa loob ng 3 taon, at ngayon ikaw ay nagtatrabaho bilang bodyguard para sa iba? Ang sikat sa buong mundo na Nightshade ay maaaring magtrabaho bilang butler sa lungsod ng South Bay para sa iba. Ako, ang Lone Star, pagiging bodyguard, walang espesyal. Hindi ka ba natatakot na ipapakalat ko ang balita na ikaw ay nasa lungsod ng South Bay? Sige, saka natin tingnan kung sino ang mga kaaway ang unang makakahanap sa atin. Bakit ka pumunta sa lungsod ng South Bay? Naglilibot malapit kay Stella? Ano ba talaga ang balak mo? Hindi ako bilanggo mo. Caleb, binabalaan kita. Ito ang bansa ko. Kung gagawa ka ng kahit ano, personal kitang aarestuhin. Sumusunod ako sa batas at nagbabayad ng buwis sa tamang oras. Kaya gusto mo akong arestuhin?
Sa buhay na ito, hindi iyan mangyayari. Ang aking bansa ay isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Alam mo, Mayroon na akong 5 bituing VIP card. Pasensya na. Ito ay pagkukulang ng aming pamamahala na nagdulot sa iyo ng problema. Dahil wala naman akong tunay na pinsala, hayaan na natin ang bagay na ito kay Winston, ang humawak. Ginoong Lawson, may isang bagay na gusto kong itanong sa iyo. Sige, magpatuloy ka. Ang asul na brilyante na singsing na ito. Ginoong Lawson, alam mo ba ang pinagmulan nito? Oh. Stella, umuwi ka na ba? Sinabi ni Shelly na mayroon kang iba pang plano ngayong gabi. Sa totoo lang, wala. Gusto ko lang ng tahimik at payapang oras. Ikaw, talagang makulit ka pa rin. Ngayong gabi, sabay tayong kumain. Mayroon kang isang hapunan ng tatak ngayong gabi. Ang sumama sa akin ng palihim ay hindi nararapat, tama? Ano ang hindi nararapat doon? Ginang Hayes. Nagpadala ang counter ng isang charge slip. Ano ito? Sabi ng counter na kailangan nila ang iyong pirma. Sinabi ni Ginang Hayes na ilagay ito sa iyong account. Isang suit na nagkakahalaga ng 128,000 piso, isa kang bodyguard. Nakasuot ng ganyang kamahalan na suit. Ang trahe ng amo ko ay mas mahal pa. Ano ang sinabi mo? Siya. 128,000 piso, tama? Ililipat ko ito sa iyo pagbalik ko. Ang suit niya ay nagkakahalaga ng ilang daan lang. Sa buong buhay mo? Hindi ka pa ba nakakita ng pera? Dahil si Ginoong Hayes ay handang sagutin ang kanyang pagkawala, hayaan mo siyang magbayad ng buong halaga. Daan. Bakit parang nakita ko na siya sa isang lugar? Ano ang problema? Bakit lagi kong nararamdaman ito? Na si Liam ay nasa tabi ko? Hindi, imahinasyon ko lang lahat yan. Pasensya na. Mukhang siya ay may malubhang PTSD. Umuwi na tayo. Si. Bakit mo ako dinala dito? Hintayin mo ako. Ito ay. Ang paa mo. Ah, Liam,
Wala ka pa sa tamang edad. At naka-heels ka tulad ng iba. Ngayon alam mo na ang sakit ha? Nagpapapicture kami ng graduation ngayon. Lahat naman ganito manamit. Tsaka, bawal bang utusan ang magiging asawa ko? Sige, syempre, pwede. Mahal kong ginang, Naadi ka sa pag-arte, di ba? hindi ba ako sumasabay lang sa acting mo? Magnormal ka lang. Tara, bubuhatin kita papunta sa kotse. Si. Isuot mo ang tsinelas mo. Ah. Si. Bakit kapag nakikita siyang nasasaktan? Sumasakit ang dibdib ko? Bakit? Palagi niya akong pinapaalala. Sa iyo. Tara na. Bakit palagi kong nakikita? Anino ni Liam sa kanya? At wala akong nararamdaman na pagtutol sa kanya. Kukunin kita. Ikaw, pwede mo ba akong dalhin doon? Ano ba ginagawa ko? Ang bango ng buhok mo, Liam. Gamit niya ang parehong shampoo. Stella, hindi siya ang Liam mo. Hindi mo kailangang mahiya. Tara na. Hoy, bagalan mo. Magulo ang buhok ko. Ang bango ng buhok mo. Posible bang na akala mo mabango ako? Okay, mabango ka. Tingnan ko, ang bango mong Liam. Masarap ka ba o hindi? Tigilan mo na. Nakakakiliti. Okay ka lang? Okay ka ba? Tingnan ko. Tumayo ka muna. Ayos ka lang? Gasgas lang. Nahulog kayo. Bakit hindi kayo sumigaw? Caleb, nasaktan ka ba? Ah, tingnan ko. Paano mo nataman ang puso mo? Kailangan mong mag-ingat dyan. Martha, may pamahid na panggamot ako sa kwarto ko. Pwede mo bang kunin? Sige. Wala yan, hindi malaking bagay. Hubarin mo ang iyong damit. Tapos na. Ano to? Naoperahan ako sa puso. Iyan ang peklat mula roon. Siguradong masakit iyon. Pina-anesthesia nila ako, kaya wala akong naramdaman. Anong problema? Kailan ka naoperahan? 3 taon na ang nakalipas. Ginugol ng kapatid ko ang buong buhay niya. Nagumawa ng tama para sa kanyang bansa, sa kanyang pamilya, at sa lahat pero ikaw lang ang binigo niya. Ang masasabi ko lang sa'yo ay ang tibok pa rin ng puso niya sa katawan ng iba.
Wow. Caleb. Ang gaganda ng muscles mo ah. Oh, puro pasa na. Martha, Caleb, gaano ka nakatagal na bodyguard? Mahigit 2 taon. Oh, ilang taon ka na? Sa susunod na buwan. 32. Oh, 32, ha? Ilang taon na anak mo? Hindi pa nga ako kasal eh. Ano? Hindi pa kasal, may nobya ka na. Taga saan ka? Talaga, tingnan mo naman, ang ganda-ganda mo. Bakit hindi ka pa kasal? Martha. Ini-interview mo ba siya? Nag-uusap lang naman kami. Hoy, mahal, tingnan mo si Caleb. Yang mukha, yang katawan, yang bewang. Ang pogi niya, di ba? Martha. Paano mo nasasabi ang ganyan tungkol sa kanya? Oh, nagpapakatotoo lang naman ako. Tingnan mo, kapag magkatabi kayong dalawa, bagay na bagay kayo. Bababa na ako sa kwarto ko. Ingat. Naglagay lang ako ng pamahid na panggamot, maghintay ka muna bago magbihis. Umakyat ka sa taas at magpahinga saglit, bumaba ka para kumain mamaya. Si. Sabi nila, ang pinakamagandang lunas sa soang pag-ibig ay ang magsimula ng bagong relasyon. Simula ngayon, huwag mo na akong utusan na mag-hack ng websites. Ito ang Valoria, isang lugar na puno ng nakatagong talento. Kung mahuli ako, mapaparusahan ako. Kung hindi, hindi sana ako nagtagal ng 3 taon nang hindi nahahanap ang babaeng ginamit mo. Ang resulta lang ang mahalaga. Ang babaeng iyon ay isang anti-fan ni Binibining Davis. 3 araw ang nakalipas. Sa kanyang personal na website, binantaan niya itong sasaktan. At ang resulta, Bata pa siya. Sinaway, pinayuhan, at pinagmulta. yan lang ang kaya nating gawin. Ang batas sa proteksyon ng bata ng Valoria ay iba sa Sakantana. Ang fiancé ni Stella Davis, paano siya namatay? Sabi ni Lisa, ay pagkamatay ng utak. Alam mo, Nakikipag-chat ako kay Lisa at nagtanong lang. mukhang kayo dalawa ay nagiging close. Alam mo ba kung sino siya? Wow, marunong ka talagang magtanong. Siyempre, hindi ko alam. Ang mga babaeng artista na may relasyon laging itinatago. Paano ko malalaman kung sino siya? Alamin mo. Si, Ang iyong operasyon sa paglipat ng puso, kailan mo ito pinagawa? 3 taon na ang nakalipas. Hindi. Hindi maaaring ganoon kalaking pagkakataon. Stella, kahit kumain ka ng kahit ano, sige. 3 araw na? Hindi ka pa kumain o uminom ng kahit ano, hindi sa loob ng 3 buong araw. Ginoong Brooks? Kailan mo siya iuuwi? Kailangan nating sundin ang mga kaayusan mula sa Cloud Haven. Ayaw mong makita kanya na ganito, di ba? Nanaginip ako, di ba? Stella, huwag mo nang isipin iyon. Pakiusap, tigilan mo na ang pag-iisip niyan, okay? Winston, ang sakit na sakit. Dito mismo. Ang sakit. Bago siya namatay, pumirma siya ng kasunduan sa donasyon ng organ. Anong sinabi mo? Ang kanyang mga kornea, puso,
at mga bato, lahat ay naitugma na sa mga naaangkop na tatanggap. Liam, kahit sa kamatayan, inuna mo pa rin ang iba kaysa sa iyong sarili. Stella, alam mo, ang pamilya Brooks, mula pa noong henerasyon ng kanyang lolo sa tuhod, ay laging mga sundalo. Tama iyan. Mula sa murang edad, siya ay laging makatarungan at matuwid. Kaya siya mahal na mahal ko. Pero ano naman ako? Inalis siya sa akin ng langit. At hindi na siya ibinalik. Stella, Stella, Winston, ano bang iniisip mo? Nakaupo ka rito? Parang naglalayag? wala, nagbabasa lang ng script. May bagong role ka? Oh. Endless Summer Hydrangea yan. Alam kong magugustuhan mo. Ang pinakamataas na uri ng proteksyon. Huwag mong sabihin na may gusto ka sa akin ng matagal na panahon. Wala na akong masabi sa'yo. Ikaw ang pinakamamahal niya. At ang gusto niyang protektahan. Ibinigay niya ang buhay niya sa kanyang bansa. At binigo ka. Pero tiyak na ayaw niyang. Dahil sa kanyang pagkamatay. Mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Para sa kanya, okay? Pakiusap? Tigilan mo na ang pagpapahirap sa sarili mo. Liam, hindi mo ba ako sisisihin sa pagsasamantala? Paano ko magagawa iyon? Hindi mo ba gusto ang light blue? Totoo. Sabay tayong lumaki, parang magkapatid. Parang pamilya. Oh, dumating si Ginoong Winston Hayes. Walang ginagawa ngayon. Paborito kong mangga at pinya. Gumamit ka ng tinidor. Malaki ka na, pero para ka pa rin, 3 taong gulang. Bata pa rin ako. Oo. Ang ating mahal ay bata pa rin, okay. Tingnan mo ang sarili mo, parang emoji. Paano ko sasabihin sa'yo na mahal kita? Hindi bababa kay Liam. Uy, iyan ang kawawang lalaki. Noong araw na iyon, sinabi ni Binibining Davis gusto niya ang suot niya, ang singsing na sapiro. Si Ginoong Lawson mula sa Elysian ay pinilit pa siyang bilhin iyon upang mag-propose kay Binibining Davis. Noong araw na iyon, Tama. Noong pumunta ka sa banyo, pinag-uusapan nila iyon sa lounge. Napagtanto ni Ginoong Lawson na ang kawawang lalaki ay may gusto kay Binibining Davis. Hindi niya siya pinahiya. Saan ka pupunta? lalanghap lang ng hangin. Caleb, inaayos ang camera. Tara, halika rito. Martha, kumusta? Nandito ako para kunin ka para sa prutas. Ano? Isang bodyguard na nakatira sa inyo? Kamakailan, naaabala ako ng mga anti-fans. Kaya umupa ako ng full-time na bodyguard. Ganoon ba? Isang suit na nagkakahalaga ng 780,000 piso at isang bodyguard ang nakasuot nito. Bihira iyon. Anong 780,000 piso? Sa araw ng paglulunsad ng bagong produkto, ang suit na suot niya. Ang dati kong employer ay ang binatang Panginoon ng isang tycoon mula sa Yadali. Bawat isa sa amin ay nakakuha niyan.
Ito ba ang maalamat na kay Ginoong Frederick na ginayang kamay? Custom-made na suit? Eksakto. Gumagamit ka ng napakamahal na suit bilang damit paggawa. Si Ginang Hayes mismo ang nagsabi. Bayaran ang buong presyo. Paano kung magpaturok ka na lang? Hindi na kailangan. Alam mong allergic ka sa mangga at kumain ka pa rin? Hindi ka panipaniwala. Caleb, Sean. Halika, kumain pa kayo ng sopas. Nakatutulong ito sa lamig. Salamat, Martha. Ang mga bodyguard ay pwedeng kumain sa mesa din. Mas masaya kapag sabay-sabay kumakain. Ang mga tao dapat alam ang kanilang lugar. Dahil ito ay relasyon ng employer at empleyado. Kailangan mong malaman ang hierarchy. Oh, Ginoong Winston Hayes. Bahay mo, batas mo, naiintindihan ko. Pero mas masaya talaga kumain ng sama-sama. Hindi mo naman. Gustong siya'y kumain mag-isa sa mesa. Iyon ay napakalungkot. Sean. Eto. Kumain ka ng karne ng baka. Salamat, Martha. Caleb. Eto. Kunin mo ang malaking piraso. Salamat, Martha. Nagpapalakas ng mga kalamnan, di ba? Caleb. Ang ganda ng mga kalamnan mo. Dahan-dahan. Okay lang, okay lang. Sabi ni Ginoong Hayes, hindi ko alam ang lugar ko. Ngunit tila wala ka ring masyadong sense ng boundaries. Sabi ni Ginoong Hayes, hindi ko alam ang mga prioridad ko. Pero parang ikaw mismo. Wala ring hangganan. Boss, parang bomba ka. Magkakalapit ang mga pamilya natin sa loob ng maraming henerasyon. Kami ni Stella lumaki ng magkasama. Tagabantay ka lang. Anong karapatan mo para turuan ako tungkol sa hangganan? Kayong dalawa, ano bang problema ninyo? Pwede bang kumain tayo ng tahimik? Stella, hindi mo ba naisip na siya ay lumalampas na? Ikaw mismo ang nagsabi. Noong mga bata pa tayo. Ngayon, matatanda na tayo. At tingnan mo. Nakabukas ang mga kortina. Kung ang ginawa mo lang nahuli ng mga paparazzi at na-post online, ang pinsala kay Binibining Davis, ay magiging malala. Pasensya na, Stella. Hindi ko naisip iyon. Ano ba kayo ngayong araw? Ano bang nangyari sa inyo? Para kayong dalawang husky na sumisira ng bahay. Tama. Bakit si Winston ang sobrang nakakainis? Siya ang husky, di ba? Ako ay napakagwapo at kaakit-akit. Malinaw na ako ay isang golden retriever. Hindi ba pareho silang aso? Martha, Pasensya na. Tinawag kanyang aso. Sean. kain na. Bigyan kita ng isang mabait na babala. Gawin mo lang ang trabaho mo bilang tagabantay at huwag kang lumampas. Huwag kang magkaroon ng anumang maling ideya. Bibo. Anong klaseng ideya ang dapat kong magkaroon? Anong maruruming isipan ang mayroon ka? Ikaw mismo. Mas alam mo kaysa kanino man. Yung mga iniisip ni Ginoong Hayes ay hindi marumi. Pag nanasa sa nobya ng matalik mong kaibigan, Ikaw? Sa iyong mababang status bilang tagabantay. Bakit mo naman akala na kaya mong makipagkompetensya sa akin para kay Stella? ikaw, walang kwentang palakol na anak mayaman. Wala nang iba. Ay, Ay. Ang galing mo. Kaya mag-practice ka pa. Hindi ko na kayang pahabain pa ito. Kailangan kong ipaalam kay Stella ang nararamdaman ko para sa kanya. naku, Umuulan noong nakaraang araw at nadurog ito ng mga patay na sanga. magaling. Naglalaro kayo ng chess ni Winston? Oh, Sali ka? Tsaka na lang.
Bakit ang bigat ng dibdib ko? Anong tinitingnan mo? Nag-iisip lang. Amo, ikaw ba ay nagsisimulang mahulog ang loob kay Binibining Davis? Hindi. Mahigit 10 taon na kitang kasama. Alam ko kung sino ka. Gusto mo siya. Nag-imagine ka lang. Ano yan? I-schedule ni Binibining Davis para sa susunod na linggo. Pupunta sa Autumn Mountain sa ika-20. Sinasabi mo pa rin wala kang interes? Aling mata ang nakakita na interesado ako? 2 mata. Talaga? Sasabihin ko, sila ay isang magandang pagkakapareha. Isang magandang pagkakapareha. Hindi ba? Isang magandang pagkakapareha. Bumaba ka at mag-ensayo tayo. Mate sa 3. Suko na ako. Hindi ko inaasahan ang galaw na iyon. Tigilan muna natin. Panoorin mo silang magsanay. Hindi ako eksperto. May alam ako kaunti sa martial arts. Mag-spar tayo. Kanina, hindi ako naging maingat. Sa pagkakataong ito, tatalunin kita hanggang magmakaawa ka. Winston, pro siya. Alam mo. Huwag kang mag-alala. May training din ako. Black belt. Third Dan. Sino ang nananakit ng mukha? Winston, kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Kung hindi mo siya matalo, tumakbo ka. Tara, Tara. Tara, Tara. Nagluluto lang ako saglit. Paano kayo nag-away? Nag-sparring kami. May kamatayan ka bang hinahanap? Sina Caleb at Sean, sa training. Grabe ang sagutan nila. Sa mga flashy moves na yan, pumasok ka pa rin para bugbugin. Martha, hindi ako ang may gawa. Ngayon nakikita mo na ang paggasto sa mabubuting tao ay may pakinabang, di ba? Binugbog ako ng ganito. At ang inaalala mo lang, kung mapagkakatiwalaan siya, Hinayaan mo lang. Buti nga sa'yo. ang walang puso mo, ako ang binugbog. Gusto mong aliwin kita? Dati, hindi ko napansin kung gaano ka kabata. Sean, may time ka? Oh, Pwede mo ba akong tulungan ng konti? see ya. Alis na ako. Alis na ako. Ang asim na amoy sa hangin talagang malakas, no? Umupo ka. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Sa taas, tulungan mo ako sa isang bagay. Omhom. Ikaw, magpahinga ka na lang. Kung may alitan, matagal na sanang sumiklab. Kung hindi ka nagsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Karaniwan, si Winston ay hindi ganito. Pasok? Sabi ni Martha. Hindi mo gusto ang ibang pumapasok sa kwartong ito. May isang litrato na nahulog sa siwang ng kabinet. Hindi ko maabot.
Si. Ang puso ko. Anong nangyayari? Caleb. Caleb. Ito ay. Ito ay aking teddy bear. Iyong teddy bear. Oh. Ang lahat dito ay parang pamilyar. Maaaring ang taong ito ang may-ari ng pusong ito. Ang sagot na hinahanap ko. Ito na ba? Huwag itong baligtarin. Siya ay. Kanyang kasintahan. Ipakilala kita. Ito si Eric. Kumusta? Bueno, ako. Diretsuhin ko na. Sa kantana, kalahati ng mina ng hilaw na bato ay lahat sa kanya. Masasabi mo iyan. Lumaki siya na papaligiran ng mga tambak ng mga bihirang hiyas. Dahil prangka ka, ikaw ang sikat na mga ngalakal ng mineral. Mula sa kantana. Tulungan mo akong alamin kung saan nanggaling ang mga ito. Aba. Mga taong tulad mo mula sa lehitimong paraan. Humihingi ng pabor sa akin, ha? Nakikiusap? Tama ba ang natatandaan ko? May utang ka pa sa akin? May utang ako sa iyo. Hindi sa kanya. Teka, huwag mong ipahiya ang lahat. Kung gusto mo ang tulong ko, di patas na kalakalan. Ikaw ay isang negosyante. Walang labag sa ginagawa natin. Ang pag-alis sa mga lumalabag ay makabubuti rin sa iyo. Ang batch mula sa naikon. Tulungan mo akong makakonekta sa naikon. Nabisto na ang pagkukunwari ko. Umalis ka. May nasa isip ka ba? Siya. Alam mo ba ang tungkol sa kanya? Siya. Ay ang kanyang kasintahan. Ang iyong puso ay para sa kanya. Sabihin mo ng malinaw. Doktor, kapatid ko, kamusta siya? Nasaksak ang puso ng kapatid mo ng shrapnel mula sa pagsabog. Kaya ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang magkaroon ng heart transplant. At saka, Ang pasyenteng dinala, kasabay niya, ay idineklarang brain dead kanina. Magkatugma ang blood type nila. Kaya pwede nating subukan itugma, pero wala ka ng maraming oras para magdesisyon. Hindi na makakatagal ang kapatid mo. Gawin na. Pumapayag ako sa transplant. Apura ang sitwasyon. Pagdating naming sa ospital, brain dead na siya. Nagtugma ang blood type niya sa'yo at ang follow-up matching ay naging maayos. Ako? Hindi ko alam na siya pala ang fiancé ni Binibining Davis. Nang maglaon, tinanong kita kung sino siya. At sinabi mong kaibigan mo siya. Natakot akong makonsensya ka. Kaya itinago ko sa'yo. Sinabi ni Martha na dalhin ito sa'yo. At papunta na rin naman ako. kaya pala tuwing nakikita kita, ganito ang nararamdaman ko. Kaya ang pusong ito ay mahal ka pa rin pala. Salamat. Gusto mo bang pumasok at umupo sandali? Salamat na lang. Kayong dalawa magpahinga na kayo ng maaga.
Paano naging fiancé niya siya? Hindi ikaw ang may crush sa kanya, kundi ang pusong ito, na mahal na siya. Lahat ng mga hindi mapalagay na damdamin. Wala sa kanila ang sayo. Ikaw ang kumokontrol sa akin para lumapit sa kanya. Tama? Mahal. Ano na naman ang binili mo? May kakaiba. Wala akong binili. Ito ay inihatid ng lokal na surir. Walang shipang label dito. Medyo mabigat ito. Hindi naman ito isang baliw na tagahanga na nagpapadala ng kakaiba, di ba? E di huwag mong buksan. Itatapon ko na lang. Pero paano kung hindi naman? Bubuksan ko at titingnan. Ang tagahanga mo ang nagpadala, di ba? Itong tagahanga, bakit naman nila ako padadalhan ng kakaibang modelo? Ito ay panlasa ng lalaking straight. Sino bang nagbibigay ng ganito bilang regalo? May sulat? Anong problema? Anong nangyayari? Ano ang problema, Martha? Lisa, bumalik ka na sa wakas. Nagkulong na naman si Mahal sa itaas. May nagpagalit ba sa kanya? Wala. Gaano na siya katagal doon? Mahigit 1 oras na. May natanggap siyang package. Binasa ang sulat sa loob. Biglang nanlungo ang mukha niya. Package? Anong klaseng package? Mula sa mga anti-fans? Parang hindi galing sa mga anti-fans. Lisa. Hindi ba dapat hinintay mo kami sa Autumn Mountain? Nagkulong si Stella sa 2 palapag muli. Ngayon ay 1,314 na araw na mula nang ligawan kita. Stella. Hanggang sa huli, mahal kita. Bobo, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kasal. Pasensya na hindi ako laging makakasama mo. Ginamit ko ang aking mga balat ng bala mula sa bullseye para gumawa ng modelo. Tinupi ko ang mga origami crane habang pahinga sa training. Bawat isa ay kumakatawan sa isang bagay na gusto kong gawin kasama ka. Para hindi na natin kailangang mag-alala kung saan pupunta. Sa tuwing magkasama tayo. Mag-camping sa bundok kasama si Stella. Ang ating Stella ay laging gustong subukan ang survival sa gubat. Walang silbi. Lagi siyang kinakandado ito mula sa loob. Talagang gumagana ba yan? Ano ngayon? Paano kung malalaman? Ramdam ang tibok ng puso. Sabi ni Sean. Isang taong hindi matatag ang emosyon.
Kapag naramdaman nila ang tibok ng puso ng iba, nagpapakalma sila ng malaki. Talaga? Mabuti ka na ba ngayon? Mas mabuti na. Tapos ka na bang umiyak? Napagod ka sa kakaiyak. Pagod. Matulog ka ng mahimbing. Bumaba ka at kumain paggising mo. Si, Ayos ka lang ba, Caleb? Ngayong taon, ang kondisyon niya ay medyo gumaling. Ang pangalang Liam Brooks. Hindi na namin binabanggit sa harap niya. Ikaw lang sa loob ng 3 taon ang nakakausap sa kanya ng maayos. Talaga? Kaya, Kaya? gusto mo habulin si Stella? Habulin? Anong tingin mo sa akin? Ang pamamaraang iyan sinubukan na natin dati. Pero, si Winston ay hindi talaga kaya. Pero pakiramdam ko, kaya mo. Dahil siya lang ang nakikinig sa iyo. Bakit hindi mo subukan? Ayoko. Ang pamamaraan ko ay matibay, tama? Titingnan ko. Liam Brooks. Naiinggit ako sa iyo. Patay ka na. Ano sa tingin mo, kaya mo akong makipagpaligsahan para kay Stella? 2 buwan kang mawawala sa pagkakataong ito. Ingat ka lagi, okay? huwag kang mag-alala. Babalik ka sa probinsya. Ikaw din. Mag-ingat ka. Sean, Nasaan si Caleb? Papunta na siya. Bakit parang bigla siyang naging ibang tao? Pamilyar pero kakaiba. Pagdating natin sa hotel, ako na ang bahala sa check-in. Ikaw naman ang mag-check ng kwarto. Ngayon naguutos ka na sa akin. Naghahati lang tayo ng trabaho, yun lang. Huwag mo nang isipin ng sobra. Si. Preno. Pinakialaman na sila. Sinuri mo ba ang kotse bago tayo umalis? Oo, sinuri ko. Tiyak na may timing yan. Yung oras ng pagkasira. Kailan mo ito sinuri? Kagabi. May problema. Bumaba ka muna at magpahinga. May nangyari ba? Sinuri ko ang kotse kagabi bandang 11:30. Noon ko ginawa. Maayos naman noon. Baka may nakialam dito pagkatapos. Balik sa hotel. Tingnan muna natin ang record ng pagbabantay. Tawag ng tow truck.
So, ang preno ba ang problema kanina? Ang hayaan itong mangyari ay kasalanan natin. Aalamin ko agad. Hindi. Pinlano nila ito at hindi tayo handa. Buti na lang, ayos naman tayo. Sino ang tinitingnan mo? Sa akin? Hindi ko ginawa. Oh, bakit? Bakit ba ako patuloy na naghahanap kay Liam? Sa kanya ng paulit-ulit? Magkapitbahay kami ni Sean. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Emhem. Salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman. Wala yon. May problema ba? Tungkol sa sirang preno. Huwag mo nang alalahanin. Ipapaalam ko sa'yo kapag nalaman ko. May iba pa? Wala na, yun lang. Dapat magpahinga ka rin. Magandang gabi. Magandang gabi. Mangyaring makatitiyak ka, kami ay ganap na makikipagtulungan sa pagsisiyasat ng pulisya at pangongolekta ng ebidensya. Salamat. Kung nasa kanta na tayo, magiging maganda iyon. Sa ngayon ang pumatay ay binabalatan ng buhay ng 1,000 beses. Ano sa tingin mo? Mula noong inspeksyonin ko ang kotse hanggang sa ginamit namin ito, sa panahong iyon, walang dumaan. Walang lumapit. Pero ang tornilyo ng preno ay lumuwag. Pagkatapos bumaba ng highway, nagsimulang pumalya ang preno at nagkataong mayroong mga matatalim na liko sa isang matarik na pababang kalsada. Ang kalkulasyon ay napakatumpak. Isang ordinaryong tao hindi ito magagawa. Isang perpektong paraan. Isang walang bahid na aksidente. Buti na lang ikaw ang nagmamaneho. Ang oras ng krimen ay hindi sa panahon na nasa bahay tayo. May isa pang posibilidad. Sa daan. Rest area sa highway. Si Lisa lang ang nakakaalam ng ating itineraryo. At tayo lang ang nakakaalam kung saan tayo nagpapahinga. Kaya ang pumatay. Walang paraan para gawin ito. Kung gayon, sino ang gustong mamatay siya? May isa pang posibilidad. Hindi ito nakatarget sa kanya. Hindi nakatarget sa kanya. Baka sa atin? Hindi rin yun tama. Nilipol natin ang lahat. Na may galit sa iyo, hindi nagiiwan ng anumang kalat. May mas masahol pang posibilidad. Mayroon bang mas masahol na resulta kaysa dito? Nakalimutan mo. Nightshade ay nasa lungsod ng South Bay din. Siguro, pumunta siya na may misyon? Sa madaling salita, dinala niya ang kay Liam Brooks dating mga kaaway. Dito, Iyan ang ikinababahala ko. kailangan natin ng mas maraming tao. Hindi natin siya nailigtas. Ngunit, poprotektahan natin siya. Hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit ako ang lumikha ng sitwasyon na kailangan mong harapin. Personal kong hinarangan ang daan ng aking kapatid tungo sa pag-ibig. Kamakailan, hindi ka gaanong aktibo. Baka hindi siya nakatulog ng maayos. Okay, Stella. Subukan natin ang ibang pose. Stella. Binibining Davis, ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Huwag mo siyang hawakan. Baka masaktan ang kamay niya. Ayos lang ako. Bilisan, dalhin siya sa ospital.
Kamag-anak, halika't tumulong mag-apply ng pressure. Okay. Ang kikapal ng mga kalyo. Nahanap na ang dahilan. Lumang kamilan, kalawang at lumuwag. Dumating na ba ang extra team? Darating sina Luo Wei at Joe Hu ngayong hapon. Iuwi muna si Binibining Davis. Aalis na kami. Ikaw? Meron pa naman akong kanang kamay, di ba? Binibining Davis, huwag kang mag-alala. Nag-ayos na ako ng nurse. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos lang talaga ako. Nightshade. Ang pabor na utang mo sa akin. Bayaran mo na. Ano? Nagbibiro ka ba? Lisa, 2 aksidente sa loob ng 2 linggo. Kaya kailangan mong makipagtulungan sa amin. Sandali. Sandali lang. Sinasabi mo bang na lahat ng nangyari kay Stella ay pawang sinadyang inayos? Ang aksidenteng ito ay may nagmamanipula ng kagamitan. At ang suspek ay ang counter-surveillance ay sobrang advanced. Ang mga kamera sa paligid ng studio hindi nakuha ang kanyang mukha. Ngayon, malinaw ang kanilang layunin. Gusto nila patay si Binibining Davis. Pero si Stella ay hindi nanakit ng sino man. Dahil kay Liam Brooks. Alam mo kung bakit niya inialay ang sarili mas mabuti kaysa sa akin? Mga taong galit sa kanya? Higit sa isa. Alam mo kung sino talaga si Liam? Uh, Bakit kailangang maging malas si Stella? Hindi ito ang oras para umiyak. Kapag mas maaga nating mahanap ang pumatay, mas ligtas si Binibining Davis. Siya nga pala, tipunin mo lahat ng mga kakaibang insidente na pinagdaanan ni Stella sa loob ng 3 taon at ipadala sa akin. Titingnan ko iyon. Si. Naipadala na ang listahan. Pantay na tayo. Dahil ikaw ay nakatulong na sa akin dati, bibigyan kita ng babala. Dahil nagdesisyon kang tumigil na, magtago ka. Stella Davis ay isang tanyag na tao. Ang pakikisama sa kanya, maaaring makita ka ng mga dating kaaway na magdulot sa kanya ng hindi gustong gulo. Ang daldal mo ngayon. Hindi pinahahalagahan ng ilang tao ang kabaitan. Narito ang listahan na ipinadala sa akin ni Nightshade. Silipin mo. Kung ano ang ginagawa ng mga ito kamakailan. Tigilan mo na. Huwag mo akong itulak para kumuha ng ibang puso para sa'yo, at hayaang mamatay ka ng tuluyan. Ayos ka na ba, Caleb? Mag-isa kang pumunta. Hindi. Caleb. Ganito ba lagi kapag pumupunta sila? Sinabi ni Sean sa kanila na sumunod sa iyo. Ayan na. Gusto mo ba? Unang beses akong nabigyan ng bulaklak. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi nga. Wala ka pang natanggap na bulaklak mula sa babae? Wala. Sabi ng nurse. Pagkatapos ng IV drip ngayon, makakauwi ka na. Oh. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayos ba ang kamay mo? Ayos lang. Kumusta ang trabaho? Maayos naman. Hindi ka ba? Kukuha ng tubig para sa akin? Tubig. May pumasok dito.
Boss, nakita mo na ang listahan? Oh. Bantayan mong mabuti. Kung may isa pang problema, babalik ka sa minahan ng Kantana. Stella, anong iniisip mo? Hindi siya si Liam mo. Dahil lang pamilyar siya, hindi ibig sabihin na mawawalan ka na ng kontrol. Ito ay, sabi ng doktor, Pwede na akong lumabas. hindi ba nila sinabi kailangan mo ng isa pang araw ng IV? Tara na. Caleb. Caleb. Nag-hallucinate ba ako? Magpahinga muna kayo. Babalik ako sa kwarto ko para mag-aral ng script ko. Boss, nalaman ko kung sino. Mag-usap tayo sa loob. Ang mga tao sa listahan ay halos nahuli sa Operasyon Falcon, 3 taon na ang nakalipas. At ang mga nakatakas sa pagkakahuli sa mga nakaraang taon ay naging tahimik. 2 buwan na ang nakalipas, si Kwang Long ay tahimik na pumunta sa lungsod ng South Bay sa ilalim ng pangalang Sinan at madalas na nakikipag-ugnayan kay Jenan Brooks. Si Kwang Long ay naglakas loob na pumunta sa lungsod ng South Bay para lamang makipag-areglo kay Liam Brooks sa baril na iyon mula noon. Hindi iyon katulad niya. Matapos siyang tumakas mula sa Cloud Haven pabalik sa Kantana, nasangkot siya sa grupo ng mga manloloko sa telekomunikasyon at nagkaroon ng gulo sa kanila. Bukod dito, matapos ibagsak ni Liam Brooks ang kanilang crew, ikaw dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan, umalis sa pamilihan ng hilaw na bato. But, si Kwang Long ay pumalit sa iyong bahagi ng mga mina ng hilaw na bato sa Kantana sa pagpunta sa South Bay ngayong pagkakataon. Una, sila ni Jenan Brooks ay nagpaplano ng proyekto ng konstruksyon upang mailabas ang mga biktima ng trafficking. Pangalawa, gamit ang pagkakakilanlan ng isang mangangalakal ng hilaw na bato na nagngangalang Sinan, nais niyang magtatag ng isang channel para sa mga dekalidad na hiyas. Ang ibig mong sabihin ay ang paghabol niya kay Binibining Davis ay isang side thing lang. Sa simula, gusto lang niyang magdulot ng gulo para kay Binibining Davis. Pero nung nalaman niyang ikaw ang kanyang bodyguard, talagang gusto niyang kitlin ang buhay niya. Caleb, mga taon na ang nakalipas, si Liam Brooks ay halos ikinamatay mo. Kung hindi dahil sa puso niya. Natugma sa iyo. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Totoo ba ang sinabi niya? Ang pusong ito ay sa kanya. Uwe. Alam mo na palagi. Hindi, Stella. Ako. Mabuti naman. Mabuti naman. Buhay pa siya. Tingnan mong mabuti. Hindi ako siya. Pero ang puso na tumitibok sa iyong katawan ay sa kanya. Ang puso ko ay sa kanya. Pero ang humalik sa iyo kanina. Ako ba o siya? Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses mo akong napagkamalan na siya? Patay na si Liam. Bakit hindi mo siya makalimutan? Ako. Kaya mo nang tanggapin ngayon. Kakausap lang natin. Tungkol sa kaligtasan mo. Pero ang atensyon mo ay nasa puso ko na ito ay kay Liam. Stella, si Liam ba? Mas mahalaga kaysa sa sarili mong buhay?
Paano ito nangyari? Paano nangyari ito? Kaya nandito ka lang pala? Buong oras na ito, ikaw ay nasa tabi ko. Gusto mo kaming tumigil sa palabas? Lisa, ginagawa rin namin ito para sa proteksyon ni Binibining Davis. Pero malapit nang magsimula ang pag-shoot. Mas mahalaga ba ang buhay ni Stella? O ang palabas? Alam mo ba kung sino ang humahabol kay Stella? Anong uri ng tao ang nasa likod nito? Ang batas penal ay hindi sapat para takpan ang kanyang mga krimen, hindi ba? Kung siya ay isang lehitimong negosyante, hindi namin kayo hihimukin na ihinto ang trabaho ni Binibining Davis. Sino yan? Ako ito. Pwede bang pumasok? Narinig ko ang sinabi mo? Lahat. Lahat. Binibining Davis. Pwede akong umalis sa show. Pero gusto kong malaman. Ang hindi ko alam. Halimbawa, Itong sinan na binanggit mo. At ang mga bagay na hindi ko alam. Tungkol kay Liam. ilabas muna si Lisa. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin? Tandaan mo noong launch ng bagong produkto, yung binibini mula sa pamilya Brooks. Lexi Brooks! Siya ay kamag-anak ni Liam. Malayong kamag-anak. Ang kanyang butler. Si Silas. Siya ang nagdala sa kanya upang makita ako. Kaya pala, akala ko pamilyar siya. Noong mga panahong iyon, sila ay nagsasagawa ng isang operasyon na tinatawag na Operasyon Falcon. Hiniling nila sa akin na tumulong. Alamin kung saan nanggaling at patungo ang isang batch ng maluwag na brilyante. Tukuyin. Maluwag na brilyante? Kaya pala tinanong mo kung saan nanggaling ang asul na brilyanteng singsing ni Ginoong Lawson galing. Sino? Ka ba talaga? Ang bodyguard na pinagbayaran mo ng malaki. Mamamayan ng Kantana. Nakatira sa lungsod ng South Bay. Bodyguard? Hindi ako bata. Kung gaano kalaki ang pagpapalaki ng iyong kredensyal bilang bodyguard, ikaw mismo ang nakakaalam. 100% na tunay. Eh ano ngayon? Kaya tinulungan ko sila na magkaroon ng koneksyon at lapitan ang target. Hindi yan ang gusto kong marinig. Ano ba ang gusto mong marinig? Bakit siya na-aksidente? At ang puso niya? Bakit ito inilipat sa'yo? Anong klaseng mga kriminal ang kanyang hinarap at kung gaano sila delikado, mas alam mo yan kaysa sa akin. Tungkol naman sa puso. Mahaba ang kwento. Kailangan ko na ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Hindi ko yan maipaliwanag sa ilang salita lang. Ano ang kantana? Sa paningin mo, ang buhay ng tao ay walang halaga. Pabayaan na ang mga sariwang organo ng tao. Huwag mong baguhin ang usapan. Ang puso ko ay hindi masama mula pa noong ipanganak. Nagkaroon ako ng bagong puso dahil sa bunga ng operasyong iyon. Biktima rin ako. Biktima ka? Makikita mo agad na ang pinagmulan ng brilyanteng may tumpak na hiwa ay kahinahinala, makikita sa kulay, at makapagbigay ng impormasyon na hindi makuha ng mga opisyal. Lumaki ka sa Kantana. At ikaw pa, ang biktima? Kung gayon, ano sa tingin mo? Ang dapat kong maging? Stella? Nasaktan ba kita? Hindi. May hiningi ba ako sa'yo? Wala. Uwa. Oh.
Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado. Kung mahal kita, o kung itong puso, ang umiibig sa'yo. Takot ka sa akin. Gusto rin ni Sinan na mamatay ka, pero ang fiancé mo personal na winasak ang imperyo ng krimen niya? Kaya sa iyo niya ibinubuhos ang galit. Sinasabi mo bang, kailangan kong laging mag-ingat sa kanya? Hindi naman. Naisip mo na ba kung paano siya haharapin? Wa. Hindi mo balak patayin siya, di ba? Ito ang Valoria. Ang mga kahihinatnan ng pagpatay ay hindi mo kayang bayaran. Bakit mo naman naisip? Napapatayin ko siya? Hindi ba ito ang karaniwang gawain sa ilalim ng lupa ng Kantana? Sino nagsabi sa iyo na outlaw ako? Hindi ba? Siyempre hindi. Hindi natin kailangang kumilos. Kailangan lang naming protektahan ka. Hanggang sa maaresto siya. Aarestuhin? Sa sandaling tumawid siya ng hangganan. Nasusubaybayan na siya ng unit ng espesyal na investigasyon. Unit ng espesyal na investigasyon? Ang butler ni Binibining Brooks, si Silas, ay lumalaban sa kriminal na gang ni Sinan bilang undercover. Naunawaan ko. So, kailangan lang nating maghintay ng resulta. O sinabi mo ba sa kanya ang lahat? Ikaw? Paano ka nakarating dito ng napakabilis? Nakarinig ako ng ingay. Kayo lahat. Wala silang access. Pero nakita mo yon. Hindi. Talaga, hindi ko nakita. Iniwas ko ang ulo ko. Gagawin ko ito ng mag-isa. Huwag mo akong tingnan sa pamamagitan nito. Hindi ko ginawa. Ginawa mo. Nasa liwanag ka ba? O nasa dilim? Dati ay kulay abo. Ngayon, ordinaryong tao lang. Talaga bang ordinaryong tao ka? Dati akong laging nasa bingit ng kamatayan, maraming beses. Tuwing iyon, akala ko'y hindi ako matatalo. Pero simula nang makuha ko ang pusong ito, parang, ito'y umaakay sa akin patungo sa araw. Sinabi sa akin ni Sean, na baka ang may-ari ng puso ay dalisay at walang kapintasan. At hinugasan din nito ang masasamang gawin ng dati kong maruming puso. Nilinis din ito. Paano mo masasabi iyon tungkol sa sarili mo? Hindi mo ba iniisip na ganito ako? Ikaw, lumaki sa Kantana? Ay magiging biktima. Dahil sa pusong ito, kinasusuklaman ko ang dati kong sarili.
Dahil sa pusong ito, nagsimula akong manabik sa isang ordinaryong buhay. At dahil sa pusong ito, mayroon akong imposibleng mga pangarap. Pero sa kasamaang palad, hindi ko man lang matiyak ang katotohanan ng panaginip na ito. Gabi na. Dapat kang magpahinga. Bakit takot na takot kang tumingin sa akin? Hindi ako takot tumingin sa iyo. Paano ako katulad niya? Kayo dalawa ay dalawang magkaibang tao. Tama. Magkaiba tayong dalawa. Talagang magkaiba. Pero, ito ay akin. Hindi ito akin. Pero ang pusong ito ay akin. Sa iyo ito. Dati. Ngayon. At lagi na. Tama na. Tumigil ka na. Stella, alam mo ba? Laging sinasabi ni Sean na wala akong romantikong damdamin. At palagi akong naniniwala na hindi ako mai-inlove kaninuman, hindi ako magkakagusto. Pero makinig ka, Bitawan mo ako. ang pusong ito ay sa iyo tuwing makikita ka nito. Kumakabog ito ng malakas. Ito na ang naging espesyal na bagay sa mundo ko. Akala ko gusto kita. Pero narealize ko na hindi pala ako ang may gusto sa iyo. Ang pusong ito ang nagpapamahal sa akin sa iyo. Isang tabi ang nakaraan. Stella, masasabi mo ba sa akin kung ako ba ang may gusto sa iyo? O ang pusong ito ang pumipilit sa akin na mahalin ka? Pakiusap. Tumigil ka. Pwede mo ba akong tulungan? Anong tulong? Hayaan mong kumpirmahin ko kung si Caleb ba ang nagmamahal sa iyo o ang pusong ito. Pwede ko bang... Boss, Binibining Davis. ngayon naiintindihan ko na. Nakapak na lahat. Hindi ka galit sa akin? Bakit ako magagalit? Kagabi, ako. Ay nagulo ang mga plano mo. Hindi yon paggulo sa mga plano ko. Nakita mo. Kaya hindi na siya makakaatras ngayon. Kaya, may silbi pa ako. Si, kung may oras ka para maawa sa sarili mo, mas mabuti pang, tulungan mo akong makuha si Stella. Oo nga pala. Lumipad si Binibining Davis papuntang lungsod ng South Bay kaninang umaga. Si Lisa ay nagbanta sa akin na huwag sabihin sa iyo ng maaga. Tara na? Ano? Hindi ko pwedeng tapusin ang kontrata ng maaga? Tama, isang beses ang pagbabayad. Isang beses. 8 milyong piso. 8 milyong piso? Para sa isang taon? Isang taon. 8 milyon? Ang kay Caleb ay 6 na milyong piso at kay Sean ay 2 milyong piso. Iyan ay kabuuang 8 milyong piso. Pwede ba akong bumalik sa bahay ng mga Davis? Maliban sa kanila, wala akong makitang mas mahusay na magpoprotekta sa iyo. Sa iyong sitwasyon, wala akong magagawa. Hindi kita mabigyan ng espesyal na proteksyon. Uy, pero bakit bigla kang gustong palitan sila? Oh, wag nang itanong. Pwede ba kaming humingi ng kapalit? Sabi ni Sean sa akin basta't nandito sila. Maliban kung magdadala ng tangke ang kabilang panig, walang paraan na makakaya nilang hawakan kahit isang buhok sa iyong ulo sa bahay na ito. Medyo pinalabis, alam ko. Pwede ko na lang silang iwasan mula ngayon. Tumatawag si Sean. Kumusta? Lisa, may mali. Hoy, wag mag-alala. Sabi nila, maliit lang na sugat. Pumunta ka lang sa ospital at ipabenda. Ikaw! Kit Pangunang Lunas. Kunin mo ang kit Pangunang Lunas. Bilis. Grab. Ako na, kukunin ko.
Hindi mo ba sinabi na pupunta kayo sa ospital? Siya ay mamamayan ng Kantana. Ang pagpunta doon ay magiging komplikado. May gunting ba? Gunting? May matapang na alak sa cabinet ng kusina. Para saan mo kailangan ng alak? Sige, Kit Pangunang Lunas. Tatawag ba tayo ng pulis? Hindi sila pumunta sa ospital. Talagang hindi pwedeng tumawag ng pulis. Ito ay sugat ng baril. Nakalimutan mo? Kung hindi ako nagbago ng isip sa huling sandali at sinabi sa'yo na palitan ang mga tiket. Nasa sasakyan din sana ako. Totoo iyan. Anong nangyayari? pagkatapos naming bumaba ng highway, sa Floral Peak Resort, binaril kami ng sniper. Na sniper? Barrett. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi. Oo, ikaw. Ano? Natatakot kang mamatay ako? Huwag gumalaw. Ang puso ni Liam mawawala din. Hindi. Kaya nagmamalasakit ka. Caleb, nandito ako. Ikaw. Ikaw? Wala na siya. Itutuloy ko ba ang pagbenda? Ano sa tingin mo? Punasan mo? Totoo? Seryoso. Pasyente na ako ngayon. Huwag kang lumaban. Nagkunwari kang natutulog. Hindi ako nakatulog. Hindi mo ba ininom iyon? Talagang minamaliit mo ako. Konti lang ang nainom ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anong tanong? Sino ako? Ikaw. Caleb. Hindi yung Liam mo. Hindi ko ginawa. Kaya? Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ha? Pagkakataon na ligawan ka. Liam. Napakaganda ng kwintas mo. Ano ang problema? Huwag kang lumapit sa akin. Natatakot ka sa akin. Noong gabing iyon. Ikaw iyon. Ano ang tungkol sa gabing iyon? Hindi mo naaalala? Oh. Isang cute na katulad mo. Paano mo maaalala? Kaya pala noon. Bigla ka na lang nawala. Pakawalan mo ako. Kahit gusto mo akong hatulan. Dapat man lang marinig mo ang aking testimonya. Boss Liam, inom tayo. Tagay. Eric. Mag-ingat ka. Nilagyan ng droga ang inumin ko. Ipadala ang doktor sa aking silid.
Boss, ano bang nangyayari sa iyo? Binigyan mo na naman ako ng babae. Hindi kita binigyan ng babae. Binigyan kita ng doktor. Nasa kabilang kwarto siya. Oh, napakabait mo naman. Mukhang dapat din kitang pasalamatan dahil tinulungan mo siya kanina. Tinulungan ko rin ang sarili ko. Ang target ng misyon niya ay isa ring tao na gusto kong patayin. Pero, ngayon isang bagay na ang sigurado ako. Ano? Naging masyado akong mahigpit sa sarili ko. Hindi ko alam kung talaga bang minahal kita. Pero ngayon masasabi ko ng sigurado. Ang katawan ko ay nahulog sa iyo bago pa ang puso ko. Pero ang puso ko ay mas minamahal ka kaysa sa puso ni Liam noon. Ako. Ang Cloud Haven ay hindi kantana. Limitado ang aking mga resources at koneksyon. Wala akong mahanap tungkol sa iyo. Pero mula ngayon, hindi na kita hahayaan na mawala sa aking mundo. Ako. Ang puso niya ay nasa loob ko. Hindi mo naman gusto na ang puso niya ay magmahal ng iba, di ba? Liam. Kung hindi niya ako mahal, wala akong pakialam na mamatay na magkasama ulit.